Pag tumahimik na lahat. Game! Para sa akin, siya yung pinaka-malalahaning Yan ang malakas. lola. Higit sa lahat, siya yung isa sa mga prayer warrior ko. Siya yung nananalangin para sa akin. At siya rin ang isa sa dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa kinatatayo ko ngayon. Ay, iraw pala yan. Pinalangin niya ng lubos. At ang pinakahanahanga ako katulad ng mga bata pa kami. Nakakalaubos ng paninda kabulungan na ako. Ayun, kukuha na naman ng mga tilata. Ay di, lugi na naman. Sobrang malalaman sa mga buhay. Halos maubos na yung paninda. Ganun mapagmahal si Lola. Para sa akin, Lola, Si Engineer. dahil simula ng kabata, sa akin. Pusat din dyan ang ulay. Yun na ka may mic. Hindi, may mic naka-mic. May na tayo siya. Yan. Kilala ko sa aking isang kaalaala at pagmamahal kahit sa kanyang mga simpleng kapalapanan, iniwasan ang dalayo ng mahal at pagmamalasakit sa kanyang mga anak, sa kanyang mga ninuno, sa kanyang mga apo, at sa kahit sino na mga kapatid. At ang pinakahinahangaan ko sa iyo ay ang kanyang pagmamahal. Talagang masasabi isang prayer warrior ang nila. Express pa lang yung madaling araw ay nakita ko ng pinagalang at yun ang pinakamagandang halimbawa na ipakita niyo sa amin. Para sa akin, ang lola ang nagiging matatag na pag-ibig, ang pananampalataya, at tututin mo Mas sa iwalag aking na pamilya. pa. Pinaka-hinahangaan ko sa Laki ng butas ng ilong. kanyang puso mapayang hindi siya nawawala ng pag-asa sa panalangin at sa bawat pananalangin niya ay gama ang kanyang malasakit at pag-aaraga sa bawat isa. Si Lola ay isang nag-iisip at nag-aaral sa akin sa kanyang wala. Nanahan ko sa Lola ay sa hindi ko gagawin ang lahat, may gawin ng mga pangailangan, sa mga apo man, sa mga anak, para maging Lola. Sa silala po, is panalaw na din namin ng magulang ang nag-aasikaso, lalo na kung nandito kami sa kanyang bahay, sa nag-iwito na kami, at ang pagbabayo at higit sa lahat na pagmahal na Lola. So, ang hinahangaan ko po din kay Lola is, hindi nga posible siyang mag-alala kahit na maliit na bagay or nangyayari lang sa inyo, hindi mo na siya pero is sobrang kapatid na Lola at saka pagmahal sa kanyang mga apo at mga anak. Wala sila sa Dahil ng pagmahal, kasama ng business na birthday kay Mother's Friday, since ng mga bata-bata pa kami, ang pamilya naman ay nandun pa rin yung meron pa rin yung business na pero at the end of time nandun pa rin kaya yung ginagawa ay para sa
pamilya, yung pamilya para sa pagpapalili ay lahat ng nagala, hindi lang sa mga ate, kundi sa pamilya at mga anak sa mga pamilya. Salamat. Di ko makakalimutan pangyayari kasama ang lola ay nung nagpapatagas kami ng lola. Panahon pa yung may tindahan ng lola, pang grocery, damit, pantalon, yan. Ano doon ako ay elementary pa. Nung nasa Batangas na kami, di na may bili. Eh nung tapos na, parang naliligaw. Naliligaw ako ng lola. Wait ako sa lola parang pinatamahan ng Diyos. Matawin, tapos paano kaya alam kung saan pupunta. Kaya ako yung kinabahan na dahil hindi ko rin alam ang Batangas, di pa pamilya. Dito sa hindi ko lang pala sa loob dahil panapansin ako yung kabagin din. Nagyakan ko nga ng lola, nagyakan. Hindi na kain na. Parang nawawala na yung kaba, pati yung kaba ng lola nawawala. Nung matapos ko nga, hindi na pala nakakaba. Kaya parang hinahanap na sa akin pa uwi. Parang ano naman, kabado na ulit, nag-dus na. Di parang nakabalik ulit yung aking kaba. Dahil ito sa ulit parang takot din. Maya yung ulit. Kumanta ng mga worship song. Bumalik ko yung aking kaba. Dahil ang ulit, kilala ko yung inakanta ng worship song. Kinabahan na ulit niya. Dahil pakanta-kanta na ulit ng worship song. Doon kaya may dumating na taga-yung din, nakita namin. Kita kayo parang nag-iwanay ang mga na parang hindi nakabado. Hindi kami naka-uwi na. Alam na yung kwan eh, pag hindi na mapakanta na parang ako yung nagpunta ng Isla Verde. Eh, may butas yung bangka. Akala ko yung maliit lang naman ang butas. Hindi kami nasa kalagitnaan. Kumaya-maya, hindi kumanta na ang lola. Eh kung balik ang bangka, talaga hindi kaya. Yun ang marami mo nakalaman lola. Pag nakanta ang worship song, Hindi ko makakalimutan ay kapag sinasama kami ng lola sa pamimili sa kanan. Hindi ko makakalimutan ay sa Bagyo dahil wala na ang ulo. Ang lola ay pumunta sa amin sa state. Ang pinakahigit na kalibag sa lola ay sa tuwing maalis ako ng nag-aaral pa lamang, simula nung pumasok ako sa Calapan, hanggang sa pagpasok ko sa Manila. Pag nakita niya ang paayos na yung sasakyan, tatakbo na siya papunta sa mga Tita Flora at ipapanalangin muna ako bago umalis. At hindi lang sa akin, nakita ko rin na basta sino man na umalis dito sa aming compound, ay ipapanalangin niyo muna bago umalis. Kapot eh! Ano, ring light. Mahal ka din ng lolo, na nagkataon na ganun ba? Ano na lagi nasa gitna. Isa sa mga hindi ko makalimutan na alaala isang kasama ang lula ay ang aming mga kwentuhan na inaabot ng ilang oras bago matapos. Tapos, sa bawat kwento niya, nararamdaman ko ang kasaysayan ng aming pamilya, lalo na ang mga masayang alaala nila ng lulo, kasama ang kanilang mga anak. Punong-puno ito ng saya, tawa, at pagmamahalan. Ang mga kwento ito ay hindi lamang alaala, kundi isang makabuluhang pamana, isang legasiyang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat henerasyon ng aming lahi. Lalay mo! ay yung sa tuwing ako'y uuwi siya yung doon ako tutulog, doon ako
hindi ako minsan natigil, ay yung magandang gusto. paggising sa umaga, ay andun na yung nagigising sa umaga. Pinipicture mo nga lula. At andun din yung ayaw ng lula na nagpapalipas ng kain. At ang isa pa doon ay yung mga kwentuhan mong lula na hindi mo alam kung paano puputulin ang isa sa na halos umabot ng ilang oras. Binubulgar ka na yun ay. Ako. Oo nga, totoo. Totoo yun. Hindi ko makakalimutan. Memory sa lula pag lagi ang lula ay masaya. Hindi ko makakalimutan is nung bata pa ako, lagi ako nakasama ng lula. Tinta. Yan ang mga kasama ng mga Wala dyan ha. Ang live magsasalita dito sa ginta mamaya ha. Yung wala dyan. Mamaya wala dyan. Live. Wala na. Ito, wala ka dyan. Naparapat sa lugar na rin. Kasama ko. Sabi nung nagdadala sa hapon, Yan, luto ng lula. Mga ba, sardinas yan at saka lakimig. Parang hindi lang aking paborito. Paborito nilang mga apo. Yung itlog na may midlog. Yun! Ang big one yan! Pamamakaidol eh. Kilala po. Ang pele. Philippines. Ang isa yung Dati mo nga doon, yung ilalim na yun, nung saging alsindo. Tanggalin mo yung saging na sa lamesa, sa ilalim. Ang paborito ko talaga ang niluto ng lula kapag nalulog ay yung itlog na may itlog. Mariasa! Walang pipilian eh! Kaka na iba. Parang itlog na eh. Hindi nga, asin mo saging! Asin mo saging! Bakit? Omel yan. Pag may bitlog pa itlog eh, husay na. Yun! Nakain ka ba sa lula? Ayun, Pilipino Mayra, naman! dessert naman yung Ano kaya? Sambong! Wala, hindi ko nailagay sambong, number 1. Napakasarap ng kanyang mga nigatanis, gaya ng Pilipit, Biko, Maruya, Lubilo, at marami pang iba. Sa bawat kagat na ay ang una, paulam, pancit mega. Kaya pala wala yung sardinas doon eh. Tapos, tortang meatloaf. Ay, wala itlog, itong tabitlog. Pilipit. Yan ang mga paborito mong pagkain na niluluto namin. Uy, lahat yan! Kahit sinangag na kanin! Masarap po yun. At saka yung niluto niya, ang favorite ko na favorite ko is yung Maruya, yung may sagi. Ang favorite kong pagkain na niluluto mga malagkit. Katulad ng dito, Pilipit, Hindi mo pala si
Multi-TV, may favorite yan. Gusto ng nagulaman. Makaroon Yan, payo daw ng lola. Ang bit-bit hanggang ngayon. Payo ng lola na bitbit ko kung nasan man ako. Yun. Laging laging nagchat-chat ng lola eh. Yung voice Message. voice chat. Bro, kamusta na? Huwag lagi makakalimot manalangin na yan. Yung pananalangin, huwag ito makakalimot. Kaya yung play ko naman, lalo na dito ako sa malayo. Siyempre, mas kailangan ko yung manalangin dahil malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Yung payo ng lola na huwag makakalimot manalangin, yun ang laging bitbit ko na payo ng lola. Una, huwag makakalimot, lalo-lalo na sa ating Diyos na siya yung laging nakakabay sa bawat buhay. Huwag din kakalimutan din yung mga tao sa ating magulang. Gusto din yung mag-aaral ng mabuti para mapagtapos sa pag-aaral. Kahit saan ka pagpunta, hindi ka lang makarating ulit ng pagpunta. Ito talaga yung payo ng lula na tumatak sa akin at kahit ibigay ko ang Tayo, mag-press tayo. Isa sa mga payo at paalaala ng Lula na dala-dala ko hanggang ngayon ay ang pagpapahalaga at pagmamahal sa mga magulang at sa pamilya. Madalas niyang ipinaalaala ang tunay na kayamanan na matatagpuan sa loob ng tahanan ay ang pagkakaisa, respeto at pag-aaruga sa isa't isa. At ang aral nito ay patuloy kong sinasabuhay at ito ang naging gabay ko sa aking paglalakbay. Marahil mo kay tayo sa Sa bano ng homesick. pag-aaral ng mabuti. At higit sa lahat po is isentro lang namin lagi ang Panginoon sa aming buhay. So yun po yung mga payo na sinasabi ng Lola sa akin na bit-bit ko pa din. Lola, happy birthday. Salamat sa lahat ng bagay, Lola, na ginawa niyo para sa amin, sa aming mga magulang, muli sa aming mga apo. Salamat sa inyo ng lolo. Wish ko ngayong birthday. Yan, mawala na yung pagiging nervyosin niyo. Ilayo kayo sa lahat ng sakit. For birthday to come, Lola, hanggang sa magkasama-sama tayo lahat diyan sa Pilipinas. Hila ang Lola at mahal na mahal namin kayo. Happy birthday po. Love you. Sa akin po sa inyo, Lola. Ang wish ko po sa inyo ay magkakaroon po kayo ng mga pagbuhay. Tayo sa sakit at sa mga tama. Bigyan po po kayo ng pasabitin pa po kayo ng maraming kaarawan. Happy birthday po ulit. Maligayang kaarawan po, Lola. Maraming salamat po sa pag-aalaga mo. Wala pa lang bata pa kami hanggang sa ngayon na malalaki na. Salamat po sa pagmamahal na palagi niyo po ipinaparamdam po sa amin. Naway pahiramdaman po kayo ng Panginoon ang mahaba pang buhay, ng malakas at malusog na pangatawan, at patuloy pa po kayong magamit sa paglilingkod po sa Kanya. Happy birthday po, Lola. Mahal na mahal po namin kayo. Lola, happy birthday. Gusto ko po sabihin
din sa inyo. Palakas pa po lalo kayo. Lagi ko pong naisip, lagi ko pong prayer sa Lord na magkaroon na po kayo ng mahabang pagpupuhay, na nakasama po pagpulay ko sa pagdito, sa pagdito po ng mga mahal po namin kayo. Minsan ito para sa inyo, Lola. Bilay, nawa, lalo pa kayong maging malapit sa Diyos, pamagitan ng inyong pananalangin. Opo, ay taus-pusong nagpapasalamat na kayo ang aming naging Lola. Isang Lola na hindi lamang maalaga at maunawain, kundi mapagmahal at puspos ng pananampalataya. Naniniwala ako na ang tagumpay at tibay ng ating pamilya ay malalim na nakaugat sa inyong ugnayan sa Panginoon. Dalangin ko rin po na patuloy pa kayong pagkalooban ng Diyos ng malakas, malusog at habang buhay. Purihin po ang Diyos sa inyong buhay, Lola. Mahal na mahal po namin kayo. Maligayang kaarawan po muli. Happy birthday po, Lola. Maraming po kayo. Sana sa araw na ito, sa ngayon, ay dalawin ko po sa Panginoon ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay sa pangatawan at pagtagin ang narito sa katawan. Happy birthday po, Lola. Love you. God bless. Sa inyo pong kaarawan ito is enjoy nyo lang po, masaya lang po kayo. At Lola, ang sabi ko lang po is Lola, ano po ang inyong katawan, ang inyong kalusugan, kayo po mag-isa kahit nasa bahay lang kayo, kahit po kayo maglalakad, kasi ninyo ang inyong dinadaanan, saka kayo na nadapa, tulungan nyo po happy birthday po. Mahal po namin kayo. Yun lang po. Mapagpalang araw, purihin ng Diyos sa oras na ito, sa araw na ito, sa sandaling ito. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat, nagagalak dahil minsan pa ipinaranas ng Diyos na ikaw ay aming inay sa araw na ito. Nais kong magbahagi sa iyo ng maligayang pagbati sa iyong halagang. Paano mo nailagay yung video doon? Ako nagagalak. Paano mo nalagay? Dahil muli namin na ipagdiwang Yun. ngayong kaarawan na bagaman hindi kayo nakakasama. Ngunit salamat dahil pinagkaisa kami ng Diyos na iyong mga anak na ipagdiwang muli ang kaarawan. Ina, ano man po ang aming naging pagkakaisa. Nawa ito ng pagmamahal dahil ikaw ang nagbuklod sa amin, nagturo sa amin, na magkakapatid kung paano kami magmamahalan at salamat dahil ipinarating, pinasakit mo ang kaarawan ito na ikaw ay nakapagdulong ng iyong kaarawan. Unahin salamat sa Diyos at hiling ko sa Panginoon, patuloy ko pang bigyan ng mahabang buhay, malakas na katawan, maging kaisipan, at muli ay alaga na pangarap sa amin ng Diyos na ikaw ay aming makasama sa mahaba at marami pang mga araw. Yan ang may papanoorin na nila mga tatlong replay pa yun. Ayaw ko rin sa kain. Sabay sa kanan. Pasalamat sa kapulungan ng nabilang isang aming magulang na palaging lumulunod sa Panginoon upang kami salamat. Salamat sa Diyos sa kabutihan mo. Maraming sasabayan na lang. Ilan pa? Wish you happy, Dalawa happy pa. birthday. Yung Herman at sino yung isa? Ninong Rocky, nagka-vlog yan. Yun, Purihin po ang Diyos at Iwan niya eh. house tour. Pero mas maganda naman. ang umaga na mayroon po sa palakasan. At ako po ay nag-video para po ako ay mag-abot po ng pagbati. Nangyayari.
Bati ko po kayo mga ligayang araw na Salamat sa inyo po kabutihan sa aming po pamilya, sa aming po mag-anak. Marami po. Tinatawag ko sa'yo. Natawa ko. Sabi ni Gandhi, Mama, alam mo bakit yun yung mata niya? Sabi ko na, meron kasi kayo. Ang laki naman ng ngipin niyo. Diyan. Andyan na. On the spot message doon. Magandang po kami wala din sa atin. Sa inyong karawan, kami po masaya. Marami din po mga kapatid na lang dyan, mga ako, malugan. Sa inyo po ay Ayun na mama, kami po ay masaya kahit kami po ay nakaigit sa bansa. nakatayo. Maraming po salamat at happy birthday at lagi mo kayo mag-iingat. At gusto ko na rin kasalamatan ang mga tao na andyan na nagpapahalaga sa inyo yung araw namin. Maraming po salamat. Inay, happy birthday. Lula, the one and only Slovakia boy. Wait, parang Kailangan yata magsisimula. Salamat kahit kayo ay laging malakas. Kayo ay mahal na mahal ko. Kayo ay mahal na ako mga kapatid. Kaya ang inyong ako. Kayo ko lagi iniisip. Kayo ay nai-stress. Laging happy lang. Lagi kong pagsasamahan. Siya ay kayo na iingat ko. Kayo ay lagi mag-iingat diyan. At salamat palagi sa mga nagdating ng diyan. Salamat sa inyo lahat sa inyong pagdalong. Kaya salamat po sa inyo. Yan, ngayon, ang daspat.